So ayan po mga kalingap, dito tayo ngayon sa ano po, shoot ngayon ng Australiano po, Amerikanong magkakapatid na kambal. At yun po ay kasama natin si Dr. Love. At yun po ay malungkot po ang araw Dr. Love kasi nabalitaan natin at nakita natin sa live ni Dr. Love na nagkasakit po yung kanyang asawa po na si Mrs. Love. Kaya ngayon po ay malungkot po si Dr. Love at kakausapin natin ngayon at nalapitan natin. Tara mga kalingap, samahan niyo at punta natin si Dr. Love. Ayan po mga kalingap, medyo malungkot po si Dr. Love ngayon, parang may pinagdaanan siya. Kuya, bakit parang malungkot kaya ta? Ikaw pa naman na marami kang pinaproblema sa buhay ngayon. Hindi ka talaga makatawa. Nakita ko kasi sa naiyak ka doon. Ano pong nangyari ate kay Mrs. Love? Nagkaroon kasi siya ng bukol doon sa abdo niya. Ay, kawawa si ate, no? Nung dito pa sa diet, ang kanyang resulta ay 80 cm pa yung bukol niya sa abdo. Dating sa Maynila, ang bukol niya, sa yung pangalawang laboratory test niya, ang bukol niya nag 160 na. Kaya Nung anito pa siya sa diet, hindi pa masyadong nagsusuka-suka na siya. Kaya ako itinakbo sa Manila para sakaling maoperahan man, madali doon kasi mayroon makapagpantay. Oh, sino nagbabantay sa kanya doon sa Manila? Yung mga kapatid niya, mga babae. Kasi hindi mo siya kasi matutukan dito kasi busy ka. Kaya ako siya pinauwi. Tapos kasi napagod-pagod si pagsama mo. Okay naman, nag-enjoy siya. Kailangan mo na siya magpahinga. Problema lang, siguro mga sakit sa edad na. Lumalabas na yung mga sakit. Parang sasakyan din yan na habang tumatagal, kailangan na rin i-overhaul. Oo. Kaya malungkot ako kasi nang isang araw tumawag siya, yung makasama tayo doon kina Joy. Hindi ko sinasagot yung tawag niya kasi ayaw kong marinig ni Kalinga Prab yung usapan namin tungkol doon sa maoperahan siya. Sa problema niya. Opera. Ayaw kong marinig ni Kalinga Prab na ayaw ko rin masabihan, baka sabihin, parinig tayo. Sabi ko, i-chat ko na lang kung ano man yung resulta ng iyong laboratory test. Sinat niya ako. Sinabi nga niya, kailangan siyang operahan. At hinihingihan siya ng 200,000. 200,000? Grabe, laki no? Super laki. Pag ganyan kasi yung cancer, yan, di ba? Cancerous kasi yun. Cancerous, so malaking gastusin yan. Kaya Ricky? Kung ipalaser kasi, 900,000. So sabi ko, di ko kaya yung laser. Baka yung 200,000, pwede ko pang ipangutang. Baka sakaling may magpapautang sa akin, salamat. Hindi. Sabi ko, mag-try muna second opinion sa ibang doktor. Kasi meron mang government doon sa amin. Nandoon din yung pamangkin ko na nurse doon sa government. Bukas daw ang bukas ang nilang laboratory test niya panibago. Para alamin. Hindi na. Dadalhin na yung resulta niya ng mga lab test niya. At alamin kung magkano abutin ba talaga sa operasyon niya. Hindi pa fix na 200,000 talaga? 200,000 na doon sa ospital yung Paranaque Doctors Hospital, 200,000 na. Sabi ko kung makamura dito sa panibagong ospital sa government, mura, makamura daw, pero ang problema yung gamot bibilhin sa labas lahat. So parang lumalabas, ganun din. Problema ako kasi 200,000 yung ating bumunuin. Mahirap hanapin yung 200,000. 200,000, alam medyo mo naman malaking halaga yun. Alam mo naman yung kita natin ngayon masyadong. So anong plano mo ngayon kaya? Hindi ko alam, basta ang sabi ko, bahala na, basta kung anong kakayanin natin, sige lang. Paopera ka na lang kaysa magiging cancer yan. Kasi asawa mo yun kailangan mo talagang tama. Gastusan. Kasi gastusan talaga kasi kung hindi naman kawawa naman sa banda. Kasi yung pera
makikita lang naman yung pera. Pero ang buhay ng isang tao, hindi na may babalik. Mahina ngayon ang Diyos natin. Pwede na mangutang. Baka pautangin mo ako. Utangan ko lang, makakalim ako, hulog-hulugan ko na lang. Okay naman. Malay mo, may mga mag-abot sa'yo ng tulong, di ba? Hindi natin alam. Ay, salamat doon sa... Siyempre, meron namang mga iba. doon sa live, parang naawa ko sa'yo, umiyak ka doon eh. Talagang naawa ka sa asawa mo. Pagdating sa pamilya talaga, Oo, kasi mababaw talaga ako dyan. Kasi pamilya mo yun, asawa mo yan eh. Asawa ko yan. Mahirap mawala ng asawa. Ito na yung time na, Wala ka ng katuwang sa buhay pag nawala. ito yan. Ito na yung time na makabawi ako sa kanya doon sa mga kasalbahisan na ginagawa ko sa kanya. Oh, dito ka babawi Dito sa na yung kanya. time na babawi ako. Nung Nakita mo na-opera yung- siya dati ng una niyang opera, wala ako. Kasi salbahe pa ako noon. Ngayon, babawi ko, pinapakita ko doon sa mga kapatid ko at mga bayaw ko. Ako tong Iba ng Dr. Lab na nakita niyo, nakilala niyo noon. Oo. Kaya siguro sa operasyon, nandun ako sa Manila, uwi ako. Oh, kailangan mo talaga umuwi kasi kailangan ka doon eh. Oo, kailangan ko doon. Bahala na kung magkano man ang Oh, wag mo na isipin yung gastos. Importante isipin yung buhay ni ate. Kahit na maganda utang-utang, okay lang. Alam mo, napakalapit ni ate din sa akin. Napakabait siya. Dami. Kaya ako ay naawa din ako sa kanya. Naawa ko sa kalagayan niya ngayon. At yun nga, nakita ko sa live mo na talagang umiyak ka doon. Buti na't maraming nagsishare ng blessing sa'yo nung time na yun. Maraming nag-share. Salamat doon sa mga nag-share. Doon sa mga gusto pa rin mag-share. Salamat. Pasalamat din ako ng marami. Sana marami pang tutulong Sana. kay Mrs. Love. Kasi hindi po madaling hanapin yung 200,000. Okay lang yung 100,000, mas madaling hanapin eh. Oh. Pero yung 200,000, medyo mabigat talaga. Nung nalaman ko nga na, yung nga, sinasabi mo sa live mo, talagang nalungkot din ako. At sana lahat ng ito ay malampasan mo, kuya. Sana, pagpasa Diyos ko na lang. Sa Diyos natin. Gagawa pa pati tayo ng teleserye. Kaya nga, Sana pagaling ni... sana nga, Magpupray din ako na sana gagaling din Kaya siya. nga, siya. kasi- Kasi magawa pa tayo ng teleserye nilang dalawa eh. meron pa tayo sharing gagawin. May gagawin pa tayong teleserye eh. Tapos, Yan ay abangan nga, nila. kung ano ang sakit niya, kung hindi lang sa abdo, yung bukol sa abdo, Kaya pa. matutunaw, kaya Matutunaw yan. tunawin, makakabalik na sana yung problema kasi nasa labas ng abdo, may bumukol sa abdo niya, kaya kailangan alisin yung bukol. Yun ang problema. Kawawa nga eh, kasi kakagaling lang din niya sa hiwa. Nahiwa na rin siya dati. Buwis buhay na talaga ngayon yan, yung pangalawang hiwa niya. Nahiwa na pala yun siya noon? Hiwa na yan doon sa una niya sakit mayuma. Yun yan yung time na wala ako. Na nasa kabilang buhay pa ako noon. Kabilang mundo ako noon. Yun time. Ngayon ko naramdaman yung hirap na pinagdaanan niya. Na matindi nga talaga. Akawa. Nakawa talaga. Parang sinalunan niya lahat yung mga sakit eh. Parang pakiramdam ko siya yung sumalo lahat ng mga kawalagian na ginagawa ko sa buhay mo. Sa kanya ngayon, pinapaamot ng Panginoon. Ito na yung time na dapat bumawi ka sa asawa mo. Ito yung time na, yung panahon na wala ka pa sa tamang pag-iisip. Ginago mo yung pamilya mo, asawa mo, ginago mo. Ito yung time na ako talaga mismo makasikaso sa kanya. Ako mismo makasikaso. Ikaw mismo. Kaya Ngayon ka babawi. ngayon ako babawi. Kaya sa mga linggong darating, kapag nawala ako, nandun ako sa Maynila niyan na kasikaso ko yung operasyon niya. Kailangan niya ang Oo. yung presensya mo doon. Oo. Kasi ang niyan, yung mga, kaya namin sinadya yan doon kasi yung sabi ng mga kapatid, dito ka na lang sa Maynila kasi hindi ka masikaso ni Kuya dyan, gawa ng busy si Kuya doon sa mga tinutulungan ni Kuya. Pasalamat din ako na masipag yung mga ibang magkapatid dyan, hindi yan magtutulungan eh. Oo. Kanya-kanya yan, pero sila iba eh. May mga kapatid talaga na nagtutulungan. Oo. Kasi kahit anong gawin mo, kapatid mo talaga. Talagang Magdadamayan kayo sa hirap at ginhawa kasi magkadugo kayo eh. bilib ako dyan sa Magkadugo kayo. Kahit sa amin magkakapatid, talagang pagdating sa pera. Oo. Halimbawa ako, medyo umangat sa buhay.
Sa akin sila malapit eh. Kasi parang ayaw mo sana magpahiram ko kaso naawa ka eh, kapatid mo eh. Mga ano nga ngayon, mga kapatid ko humihingi din sa akin. Oo. Siyempre tayo Nabigyan ko na sila. tayo yung umangat sa buhay. Kaya, sabi ko, huwag na muna kayo humingi sa akin kasi kailangan ko ng 200,000 para Oo. kay ate mo. Sabi ko, tabla-tabla muna tayo ngayon kasi kailangan ko rin ng malaking halaga para doon sa operasyon ni ate ninyo. Yung mga kapatid niya, talagang bilib ako. Oo. Talagang sila mismo ang nagsabi na uwi ka dito sa Maynila. Magpatid ka kay kuya kasi hindi ka maatikaso ni kuya dyan kasi busy man si kuya dyan. Oo. Bilib din ako. Hanga ako doon sa mga hipag ko sa Mas kailangan din ng pahinga. pahinga. Hindi mo na mo siya magsama-sama sa iyo kasi. Kaya pero ang sabi nga niyan kung laser yan, kahit isang araw, wala na raw yan. Gagaling na. Problema, hiningi sa amin ng laser, 900,000. Saan ako hanap lang sa 900,000? Grabe laki. Pakalaki. Kulang-kulang 1 milyon. Higit isang Hindi milyon. pa natin alam yan. Yung 900,000, estimate pa lang yun. Oo. Hindi natin alam kung baka lalagpas pa ako sa 900,000. Lagpas pa. Yung 200,000, yun na lang. Sabi ko, kahit magkadautang-utang, huwag lang ibinta yung sasakyan kasi kailangan ko rin yung sasakyan eh. Kailangan mangutang talaga. Kasi kailangan nating ipagamot para mawala yung maging source ng cancer. Mas kawawa siya lalo. Pag maano pala, di magapan yun, maging cancer yun. Cancer. Kaya kailangan alisin kasi magiging cancer. Sana nga, maraming tutulong para kahit mag-abono man ako ng hindi na ganun kalaki yung daragdagan ko. So, hindi naman natin masahan yun kasi ang tulong ng tao, pusa yan eh. Oo. So, baka Pusa yan. ano talaga. At least makakatulong. Oo. Tulong, may tulong, salamat. Wala. Kung free lang tayo kay Ricky na marami pang tutulong sa iyo. Maraming mag-abot ng tulong So, yun lang talaga. para Ipagdasal na paggamot Mrs. si Love. Mrs. Love, si Ate Love. Salamat. Malalaman naman yan kasi pag oras na umuwi na ako, yun yung schedule ng kanyang operasyon. Uuwi naman ako. Pray lang tayo na lahat na ito ay malalampasan. Sana gumaling siya. Oo, kaya. Kanyang sakit na nararamdaman niya ngayon. Para makakasama pa siya sa ilang taon na pagsasamahan niyo pa. Oo, tama yan. Salamat. Mas marami. Sige, Dok. Salamat. Kaya mo yan, Dok. Ay, kaya- Lahat ng Kaya din po, malalampasan pangalan yan. ng Lagi lang tayo magdasal sa Panginoon. Buong Kalinga, kalakalan ng Panginoon, unang-una sa Panginoon, buong Kalinga. Kasi lahat tayo dito ay binigyan ng mga pagsubok ng Panginoon Salamat. na para tayo ay maging mas matatag pa sa buhay. Sinusubukan Tayo ng Panginoon. Sa ngayon talaga, alam ko yan na sinusubok ako ng Panginoon kung gano'ng katatag yung aking pagbabago. Yun nga nangyari sa nanay ko, grabe na pagsubok yun. Yung nagkasakit yung nanay ko, pero wala akong magawa dahil yun talaga ay na ng Panginoon na kunin na siya. Oo. Kahit ano man gawin natin. Si Mrs. Love, bata pa masyado para kuhanin siya. Oo, bata pa si Ate Love. Kaya Kailangan ipagamot na. ipagamot agad. Ipagamot agad. Oo, Para- lalo sa madaling panahon para hindi na malala yung sakit niya. So, yan. Sige, kuya. Okay, salamat. Salamat. Kalingap na. Pray lang tayo mga kalingap na may maraming tutulong kay Dr. Love sa panggamot Salamat. ni Mrs. Love po mga kalingap. Thank you. Ayan. So, dito kami, naghihintay po kay Kalingap Rob. Andun siya sa mga batang Australiano. Nagsushoot po sila habang kami dito ay naghihintay po kami kasi umuulan po mga Kalingap. At napasin ko kay Dr. Love na talagang malungkot siya. Hindi siya yung dating Dr. Love na nakilala ko na laging tumatawa, laging masaya pagkasama. Yan ay napakalungkot niya talaga mga Kalingap. Kawawa naman si Dr. Love. Sana may tutulong pa kay Mrs. Love sa panggamot po sa kanyang asawa. Ayun. Habang nakaupo siya dyan, iniisip lagi niya yung kanyang asawa kung paano malampasan yung problema ngayon na hinaharap niya kanyang asawa. Kasi hindi na talaga natin pwedeng pabayaan kasi part ng buhay natin yan na maging asawa natin. Sana po ay maipagamot sa madaling panahon po si ate, si Mrs. Love po.
Ayan, tingga-tingga po mga kalingap. God bless po sa atin lahat. God bless po. Bye-bye po. So ayan po mga kalingap. Dito tayo ngayon sa ano po, shoot ngayon ng Australiano po. Amerikanong magkakapatid na kambal. At yun po ay kasama natin si Dr. Love. At yun po ay malungkot po ang araw Dr. Love kasi nabalitaan natin at nakita natin sa live ni Dr. Love na kasakit po yung kanyang asawa po na si Mrs. Love. Kaya ngayon po ay malungkot po si Dr. Love at kakausapin natin ngayon at lalapitan natin. Tara mga kalingap, samahan niyo at punta natin si Dr. Love.